Okay, welcome pong muli sa ating munting YouTube channel. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na sumasagot sa inyong mga katanungan. At doon po sa mga bago pa sa ating YouTube channel, pinapalaala ko lamang na huwag ninyo ako hanapin sa Pilipinas para magpagawa ng ano paman. Dahil ako po ay nandito sa abroad, sa Kuwait, sa Mayadin Shooting Range. 20 years na po akong nagtatrabaho dito. At bilang nagtrabaho ko dito nag-umpisa ako bilang isang firearms instructor, gunsmith, at ngayon ay consultant na. Ayan, at bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Happy Flamingo Birds. Yan. Ang sabi niya, pagpaltik po ba sir, madali ba siyang masira? Tapos may mga follow-up question pa siya. Sabi niya, sir, pwede ba magtanong anong pinagkaiba sa paltik na baril at saka sa original na baril? At sa ano-anong nasisira sa paltik na baril? Caliber 45 caliber kasi marami ang nagbibinta ngayon. Okay, okay, interesting din itong tanong na to. At hindi ko pa yata ito nagiging topic. Okay, bago natin yan sagutin ay gusto ko lang munang magpasalamat. Gusto ko lang munang batiin ang lahat, lalo at higit ang mga OFW. Mag-ingat po tayo, taglamig na dito sa Middle East. Dumating ng taglamig, kaya ganito na ang ating naka-jacket na tayo. Usong-uso po ang sipon at ubo. Thank God tayo magaling na. At ingatan natin na huwag tayong maaksidente, mahirap na. Okay, at maraming salamat sa ating 38,000 100 plus na mga subscribers. Tayo po ay patuloy na dumarami, bagaman tayo bumagal. Pero maraming salamat sa inyong pagko-comment na magaganda. Although meron din nagko-comment na hindi maganda. Nasa sa inyo na po yan kung ako'y paniniwalaan ninyo o hindi. Ang akin po, ako'y nagbibigay ng advice at mga tips. At sumasagot lamang sa inyong mga katanungan. Okay, at maraming salamat sa ating mga silent viewers dahil tayo nga po ay isang charity vlogger na kinikita natin sa YouTube ay para sa 6 na mga estudyante na ating mga beneficiary na anak ng mga single parent. Tayo po ay wala nang pinapag-aral, kaya nga po kalabisan naman yung kinikita natin sa YouTube ay tinutulong ko sa kanila. At maraming salamat sa ating mga sponsor na nagpapadala dito sa ating GCash number. Ayan, baka may gusto pa sa inyong tumulong, di po tayo tumitingin sa laki ng halaga. Yan po yung ating GCash number. Shout out, pasasalamatan natin si Alfredo Isidro Ordosipay ng Las Piñas. Regular natin yung sponsor. Gayon din kay Architect Arnel Salvador. Kay Jubil Platon Buy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia. Gayon din kay Umbet ng Kia Motors at kay Anthony Evangelista ng Pasay. Merong ayaw magpakilala, tawagin na lang nating Mr. Adrian. Gayon din, shout out din kay Conrado Ilolailio at kay Junar Diaz. Okay, maraming salamat sa inyo. God bless you. At sana lumaki pa yung ating YouTube channel at marami pang mag-sponsor para marami tayong mga bata na matutulungan. Pag dumami ang ating sponsor, tatanggap na ako mula sa inyo ng mga bata. Sa ngayon ay kapos pa yung ating kita. Ang kinita natin sa YouTube ay $140. Ang ating estudyante ay 1,000 ang isa kada linggo. So 4,000 ang isa kada buwan. Kulang na kulang yung ating kinikita. Pero okay lang yun dahil may nadudukot naman tayo sa ating bulsa at may nadadagdagan din dahil sa ating mga magigiting na sponsor. Ayan, at sagutin na natin yung katanungan ni Happy Flamingo Birds. Pagpaltik po ba, madali po bang masira? Sa dami ng mga nagtatanong sa akin, masasabi natin na madali talagang masira ang paltik. At dahil ako'y gumagawa rin ng paltik noong una,
Okay, mas maganda yung kanyang follow-up question. Ang sabi niya, Sir, pwede ba magtanong, anong pinagkaiba ng paltik na baril tsaka original na baril? At ano-ano ang unang nasisira sa paltik na baril, 45 caliber, kasi maraming nagbibinta ngayon. Okay, kung gusto ninyong, ito palaala ko, kung gusto ninyong makasiguro na hindi paltik ang inyong mabibili, ay kung bibili kayo ng second hand, yung may papel. Ibig sabihin, lisensyado. Okay. At kung bibili kayo ng bago, sa gun store. Ang ating gun store tayo magpunta. Yun ang aking advice. O so, puntahan na natin yung unang-una ay yung tanong niya na ano daw ang pinagkaiba ng paltik at saka ng original. Okay. Yung paltik, yan ay yung tinatawag natin na backyard. Okay, backyard yan. O, ibig sabihin yan, dun sa mga, sa mga silong-silong lang ginagawa, tabi-tabi. Okay, yung original siyempre, yan ay mga legit o yan yung mga certified, yung mga licensed manufacturer. Okay, licensed manufacturer, BS versus yung mga kagaya ko nung una na may sarili lamang shop na kulurom. Walang license. Okay. At yun ay bawal siyempre, kaya ako huminto na. Ano pa ang pinagkakaiba? Ang pinagkaiba pa ng license at saka hindi license at saka yung certified. Okay. Pagdating sa mga product o yung ginawa, okay, parehong baril. Parehong baril. Ang tanong, materialis, ano ang ginamit nung backyard at anong ginamit nung company na legal manufacturer. Hindi na tayo babanggit ng mga kagaya ng Armscore na lang. Armscore yan, legal yan sa Pilipinas. Yan ang kilala sa atin na anong pinagkaiba niyan? Siyempre, malaking kumpanya yon. Samantalang ako, hindi natin alam. Siyempre, yung mga materialis nila ay, kumbaga yan ay genuine yung mga materialis. Yung mga angkop na mga materialis. Samantalang yung mga gumagawa ng mga paltik, hindi natin alam kung anong mga materialis ang ginamit nun. Ang isa pa, marami ang gumagawa niyan. So, like ko sinasabi, hindi pari-pariho ang gawa niyan. Maaring maganda yung gawa ko kaysa kay Juan. Dahil hindi ko alam kung anong materialis na ginamit niya. Siyempre, kung ako ang gagawa, ako naman gumawa ko pansarili lang. Hindi ako nagbibinta. Siyempre, pag ako ang gumawa, pansarili ko, siyempre hanap ako ng magandang materialis dahil alam ko yung tool steel, alam ko yung sabi steel, alam ko yung 4140 ng mga bakal, alam ko yung mga klase dahil machinist ako at mekaniko rin. So yun, pag bumili ka ng paltik, hindi mo alam kung anong materialis na ang ginamit doon. Okay. Wag na natin banggitin ko paano mo makikilatis yung mga matitigas na bakal o anong klase man. So hindi natin alam 'yan. Ang isa pa, yung original, dumaan niya sa quality control. Ibig sabihin niyan, kahit yan ay lahat ng piyesa niya, dadaan niya sa quality control. Okay, kung may mali diyan sa piyesa na yan, reject yan. Yung mga gumagawa ng backyard, walang walang quality control yan. Okay, walang quality control yan. Ang isa pa, ano ang ginamit na mga tools na panggawa? Okay. Kung manood kayo ng mga manufacturer, yung mga legal manufacturer, meron naman sa YouTube Ano yung ginagamit nila? Aba, yung mga computer, mga robot. Mga CNC machine. At saka certified yung kanilang mga operator o yung kanilang mga manggagawa. Okay. Yung mga paltik,
Disclaimer, hindi ko sinasabi na ako, gumawa ko pero may knowledge ako ng paggagawa dahil ako yung machinist. Nag-aral din ako ng machine shop technician. Graduate ako. May sarili akong shop. Hindi nga kami pare-pareho. Okay, yung iba, ang gamit lang niyan bench drill. Yung iba, wala pa Yung di ganun-ganun pa. Nakakagawa ng baril, Kakagawa. Kikil, martilyo, maso, gatong. Yan ang mga pamamaraan ng mga paggagawa ng mga baril. Kaya napakahirap sa kanila ang gumawa ng mga matitigas na bakal. Dahil nga, mahirap gawin yun pag wala kang machine. Yung mga matitigas na bakal. So, siyempre, hindi natin alam. Kaya, napakalaki ng diferensya. Okay, pagdating sa finish, yan inano ko na yung panoorin ninyo yung paano mo malaman ang original at hindi original. Yan, meron yan. Siyempre, yung mga gumawa ng paltik, o yung mga fake, ang pagagandahin lang niyan yung labas. Yung labas, pagagandahin niya. Kaya gandang-ganda tayo sa labas. Okay, napakakinis. At sa mga tatak, may mga engraving machine na rin. Okay, pag halimbawa ako, nakatapos ako, wala akong pang-engrave, dadalhin ko lang yan doon sa may engraving machine. Pa-engravean ko yan. Engraving machine na rin, Ganon. Kaya hindi na rin natin malaman sa panlabas na anyo, ang original at fake kung talagang baguhan tayo. Dahil mga ginamitan na rin ng engraving machine, di kamukha nung una, na ang ginagamit ay yung mga puncher lang, puncher. Kaya pag sinalat mong ganun, alam mo na, pagka sinipat mong ganun, minsan di pantay-pantay yung mga litra. Okay, yung mga tatak. Okay, yung mga kabayo, ginaganon-ganon lang yung mayroong magaling mag-engrave ng manual, na pag-aralan na nila yan. So, hindi natin malalaman kung sa tatak lang. Sa tatak at sa mga panlabas na nyo. Kaya nga tinuro ko, buksan ninyo yung loob, tingnan ninyo yung loob niyan. Nandun yung mga tool mark, nandun yung pinagdaanan ng mga kikil, tingnan nyo yung mga pyesa, malayong-malayo sa mga pyesa ng original. Okay, at yung mga loob niya ay malayong-malayo. Okay, yan ay lagi kong sinasabi sa inyo. So, hindi talaga natin malalaman sa labas. Pero, pag sa tibay, ay malayo sa tibay yung original. Malayo yung hindi original. Yun nga, marami nagrereklamo. Sir, bakit yung aking baril, hindi lumalabas yung pumuputok, yung bala, umi-stack sa umi-stack sa loob ng baril. Hindi nga original yung baril mo. Kalimitang ganun. Maraming mga karanasan ako na inayos ng mga ganyan mga baril, ng mga problema. So ano-ano ang mga kadalasang nasisira? Ang problema diyan ay malfunction unang-una sa mga pistol. Yun. Panoorin niyo yung mga videos ko. Yung mga sikip ang magazine. Okay? Yung mga hindi nag-i-eject. Basta lahat na ng sira, andyan na. Lalabas na yan. Kaya, pag may nagtanong sa akin ng gano'ng sira, sabi ko, malamang ito ay paltik. Kaya, marami talaga ang unang-una dyan ay malfunction. Unang-una. Okay, sa mga revolver, hindi na natin isa-isahin. Kung mga anong una, ano yan. Sa mga revolver, yung mga hindi lumalabas yung bala, pumuputok nga. Yung mga kalug, ang mga pag nakailang putok na, unang-una, madaling kumalog. Yung mga slide, madaling kumalog yan. Nagmamalfunction, minsan pumuputok, minsan hindi. So, ang daming lumalabas na sira dyan. Ang daming lumalabas na sira. Halimbawa, naayos mo yung malfunction, yung misfire. Lalabas naman dyan yung pag-eject. Pag naayos mo yung pag-eject, lalabas naman dyan yung kanyang magazine hindi nag-open chamber, hindi nag-open chamber. Ang daming lumalabas diyan. So, lahat na nasira, diyan ninyo makikita.
At ang sira niyan ay sunod-sunod na. Okay. Okay yan kung minsan-minsan lang ninyo gagamitin. Kaya ngayon ay hindi naman sa ginagamit lang yan ng minsan ng mga kriminal. Yung mga paltik na yan, itinatapo na yan pag nagamit nila. Kaya napakarami sa atin ng mga crimes na mga ganyan. Kasi nga, isang gamit lang yan, disposable. I-dispatcha na yan. Kasi magiging pa yan magiging kumbaga yan sa kumbaga ebidensya. Tinatapo na yan. Kasi nga mura So ayan ang kasagutan ko diyan. So napakalayo ng ang pagkakaiba. At sabi ko sa inyo, manood kayo ng ng mga manufacturer na legit. Manood kayo. Kasi marami naman sa YouTube Makikita ninyo yung paggagawa niya, napakasila ng mga gumagawa. Okay? At talagang malayong malayo. At meron ding panoorin din ninyo yung may mga videos din na gumagawa ng yung mga paggawa sa Danau. Meron din mga kita nyo, nakatago pa sila. Pero titistingin yung baril, pumuputok. Pero ang tanong ay hanggang ilang putok yan. Okay, at kasi doon, pag pumutok yan mga 3-4, binta na yan. Wala na yan. Bahala ka na dyan. Kung anong mangyayari dyan. Pero, pumuputok yan, pero hindi reliable kung hanggang kailan yan maasahan. At yung tibay nga niyan ay wala. So, disclaimer lang sa mga gumagawa niyan, hindi ko sinasabi na lahat kayo ay pare-pareho, lahat tayo ay pare-pareho. Hindi lahat ay pare-parehong magaganda ang gawa. Dahil nga walang quality control. Yun ang unang-una. Hindi yan kasi ang gusto lang yan makabinta. Basta hindi na bahala ka na diyan. Pag yan wala nang balikan yan. Kung hindi man yan, kung masira man yan. So ayan ang pagkakaiba. Okay, mag-comment din kayo kung may mga nakalimutan akong mga dapat niyo sabihin. Welcome naman dito ang comment. Okay, gusto ko lang mag-comment kay Alusin Ron. Nag-comment sa Facebook natin na pare-pare, palit-ulit daw yung ating mga content. Wala tayong magagawa kasi ang tayo ay isang sumasagot sa mga katanungan. Kasi ayaw ko namang, kaya lagi kong sinasabi na panoorin ninyo yung aking mga lumang videos bago kayo magtanong. Pero may mga nagtatanong pa rin So, pag hindi ko sinagot, may mga ilang itatanong, may magtatanong na naman. So, para lang maiwasan ko yung mga pagtatampo, baka sabihin naman ay namimili tayo ng mga sinasagot. Yung iba naman, pag sinabi kong panoorin mo yung video, sumasagot naman, sir, napanood ko na. Pero pag hindi sumasagot na ganon, napipilitan ako na sagutin na rin yung mga yung mga tanong na ganun. Kasi nga, ayoko naman yung may magtatampo na baka namimili tayo ng mga tinatanong, ng mga sinasagot. Ayan, at gusto ko lang i-shout out yung ating mga i-highlight yung mga most engaged audience members. Okay, yung mga top comment. Okay, yung mga nag-ano sa atin. Okay, nanguna pa rin si Alfredo Isidro, 100 plus ang kanyang engagement. Si Danilo Prudencio, 90 ang engagement. Si Amboy Llanes, 36 ang kanyang engagement. Si Mark Padilla, isa lang. Si Tommy Aparachi, 63 engagement. So yan, kung gusto ninyo ma-shout out, mag-marathon kayo at makakatulong pa kayo sa ating mga beneficiary. Panoorin natin ninyo yung ating mga lumang videos. Marami kayo maratonan. Nasa 200 na yon siguro. Kaya yung iba, natatamad ng hanapin yung kasagutan sa kanilang mga tanong. Sa dami na nung videos natin, so tinatanong nila, napipilitan tayo sumagot. Kaya pasensya ka na, Alfonso Ron, kung pabalik-balik. Kung alam mo pabalik-balik ng ating mga videos, huwag mo na lang panoorin kung napanood mo na. At yan ay para dun sa mga hindi pa nakakapanood. Okay, thank you very much sa inyo. God bless us all. Hanggang sa muli natin videos.